Yung kaninang introduction ko is Holy Trinity. Sa susunod, namali ako ng kuha sa bag. Anyway, pangalawa ay yung ating reflection sa 40 days ni Mami Azucena. Ano? Ay, ano pala? Ni Francisco, ni Daddy Francisco. Namali lang. Okay lang po. Parehas naman sila naka-intensyon sa oras na ito. Kung mapapansin po ninyo, sa mga iba't ibang sekta, meron silang celebration. Halimbawa po ay, lalo na yung mga politiko, laging nakalagay doon, Happy 150th Anniversary ng Iglesia ni Cristo. O kaya naman, Happy 25th Anniversary o JIL. Meron silang mga anniversary, founding anniversary. Tayo po ba mga Katoliko, kailan po ba ang ating Foundation Day? O nag-foundation na kayo? Kailan ang ating Foundation Day? Pentecost. Today is Happy Birthday, Catholic Church. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ang simbahan tunay na itinatag ng ating Panginoon. Ngayon po ang birthday ng simbahan. 2,000 taon na tayo. 2,000 mahigit na po tayo. Sila 150, 300, 400, 500. Pero sa atin, as a Catholic, founded by Christ, 2,000 taon na po tayong mga Katoliko. Amen? Sa Pilipinas, when Magellan discovered the Philippines, di ba? Nung nadiskubre ang Pilipinas, ni Magellan, nagpunta siya rito. I think kasi celebrate lang natin ang 500 years old ng ating simbahan dito. But before, ano ho ang ating relihiyon? Yung iba Muslim, yung iba mga pagan, di ba? So, nakilala nila si Kristo, nagpabinyag. So, nagkaroon na tayo ng mga Katoliko at nagsimula yan dyan sa Cebu. Di ba? Yung ito'y nasa history ng ating simbahan dito po sa pagkakatatag sa Pilipinas. Ano daw po ba yung palatandaan? May tatak ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Meron po 4 na tatak. May tatak yan. Nakatatak. Ano yun? Para malaman natin na ito ang tunay na simbahan na itinatag ng Panginoon, may tatak. Ano yun? Una, ang simbahan na itinatag ni Kristo ay one. Isa. Sabi ng Panginoon kay Pedro, tatayo ko ang aking, hindi naman sinabing mga simbahan. At sa katunayan, si San Pedro, ang kauna-unahan nating Santo Papa, mula kay San Pedro, namatay, may pumalit, 268 o 269 na Pope na ang kasalukuyang Papa, may pumalit pa rin, kapalit ni San Pedro, si Pope Leon, Pope Leo. Ibig sabihin, hindi po nawala yung simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Kaya ang simbahang itinatag ni Kristo ay isa. One. Kung ano yung aral sa Roma, aral dito sa Pilipinas. Kung ano yung aral sa US, iisa lang. Nagkakaisa ang simbahan natin. Isang turo, isang pananampalataya, isang binyag. Hindi naman uubra yung misa, iba dun sa Rome. Diba? Although, nag-TLM tayo, yun ang unang misa natin. TLM yung tinatawag na mga Latin Mass. Diba? Pero iisa lang yan. Hindi naman po pwede yung ostia natin gawin puto bumbok dito. Sa Roma ostia gano'n. Meron tayong pagkakaisa. Isang aral, isang pananampalataya, isang binyag. Amen? So, ang simbahan ay one. Pangalawa, ang simbahang itinatag ni Kristo ay, bukod sa one, holy. Banal. Bakit banal?
Kasi ang nagtatag nito, hindi naman si San Pedro. Sino po ang nagtatag ng ating simbahan? Jesus Christ. Si Jesus, si Kristo. Sabi ni Kristo kay Pedro, itatayo ko ang aking simbahan. Ibig sabihin, kaya banal ang simbahan, si Kristo'y banal. Banal ang simbahan. Father, may mga nababalitaan kami, yung pare, ganito, ng ano daw, meron daw umalis, nag-asawa, rentist daw, may mga ganon. Kahit po ang pare, basta naordinahan, may mga kasalanan, basta tumayo, banal pa rin po yung kanyang ginagawa. Yung ostyan, yung alak, nagiging katawan at dugo sa kamay ng tunay na pare. Kahit na ang nagbibisa yung pare, iniisip niya. Halimbawa, ang iniisip niya, sana matapos na, bilis. Kaya naiihi siya. Basta ganon. Nagkonsagra ang pare, tunay pa rin na yung ostya at yung alak ay nagiging katawan at dugo. Kaya ho ang simbahan, banal. Kasi ang nagtatag si Kristo, ang mga pari ay banal pa din po. Kasi ang inoordinahan sa amin, kinokonsagra sa amin, yung aming kamay. Kaya po kayo dami nagmamano sa pare. Bakit po kayo nagmamano sa akin? Dahil po ba mukha na akong matanda? Pero pa nagmamano sa akin, matanda pa sa akin. Nagbibigay galang po kayo sa kamay ko. Kamay na po ito ni Kristo. Sa aking mga kamay, yung ostya at yung alak, nagiging katawan at dugo ng ating parang. Tinatawag po doon is epiklesis. Panawagan sa Espiritu Santo. So, una, one. Pangalawa, holy. Pangatlo, Catholic. Ang ibig sabihin po ng Catholic ay Universal Church. Hindi lamang po Roman Catholic ang Catholic. Meron po tayong mga Orthodox. May mga Eastern churches. Pag kayo, sino napunta dito sa Holy Land? Napunta na kayo? Ay, mga hindi pa. May papilgrimage sa October. Oo. Sa St. Peter. Oo. Pag-ipon na kayo. Napakasarap. Kung mapupunta po kayo sa Holy Land, dalawa po yung pari doon, dalawang klase. May mga Orthodox, meron po mga Roman Catholic. Pero iisa lang po yan. Bakit po? Kung mababasa niyo po yung unang pagbasa kung ninyo po matatandaan sa mga pagbasa, sabi ng Panginoon, humayo kayo sa kanyang mga alagad. Humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nung nangaral yung mga apostol, may kanya-kanyang pinuntahang bansa yan. May nagpunta sa India. Di ba? Sino nagpunta sa India? Sila Santo Tomas, sila San Andres. Napunta ng India yan. Naghiwa-hiwalay sila. So iba yung kanilang naging kultura. Yung po ang dahilan. Hindi po pwedeng sabihin na Roman Catholic lang po ang itinatag ni Kristo. Meron pa po tayong tinatawag na mga Eastern churches. Hindi po Aglipay. Hindi po Aglipay. Yung Aglipay po, ngayon na lang po naging valid yung kanilang binyag because of the Trinitarian na sinasabi. Pero po, putol po yung kanilang apostolic succession. Kung kayo po ay pupunta ng Pasay, sa San Isidro Labrador, Paris, meron po doon na nagmimisa na Eastern Church, Eastern priest, nakatalikod yung iba yung ang mga Silo Malabar, sila po ay in communion sa Rome. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang simbahan na itinatag ni Kristo ay Catholic, Katoliko. Amen? Pang-apat, ang simbahan na itinatag ni Kristo ay apostolic. Bakit? Yung aral na iniwanan ng Panginoon sa mga apostol, hanggang ngayon aral pa din. Binyag, kumpil, kumpisal, yung sakramento na yan ay galing sa mga apostol mula sa Panginoon
hanggang ngayon itinuturo namin sa inyo. So, ibig sabihin, iyan po ang simbahan, tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Kaya nga apostolic, hindi po pwedeng, sabi ng iba, pero ang ating pananampalataya ay nakapatay sa tatlo. Una, Biblia. Pangalawa, tradisyon. Pangatlo, turo ng simbahan. Kailangan nakabatay dyan. Hindi po pwedeng Biblia lang. Bakit po? Kasi kung Biblia lang, hindi lahat na isulat. Kung mapapansin nyo sa Biblia, sinasabi doon, marami pang ginawang kababalaghan si Jesus na hindi nasulat. Kung isusulat, kulang pa ang isang buong aklat. Amen? Wala rin sa Biblia na si Mary iniakyat sa langit. May tradisyon tayo. Ngayon, kailangan din ang turo ng simbahan para yung sinasabi doon, may batayan. Halimbawa, ang sabi sa Biblia, kung ang mga mata mo ang naging sanhi ng pagkakasala, dukitin mo. Marami ng bulag dito. Walang gabay ng simbahan, malalayo. Amen? Huwag kayong gagawa ng mga reboto na inyong sasambahin sapagkat ako si Yahweh mapanibughuin. Kung wala yung turo ng simbahan, hindi naman yun ang nais ng Panginoon, ni Yahweh, na sabihin, kailangan natin ang turo ng simbahan, gagabayan po tayo. And then, also, kailangan din po, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, tayo po'y nagdadasal. Amen? Tawagin natin ang Holy Spirit. Kaya po kami nakapula ngayon. Father, 40 days ngayon nakapula ka. Wala ho doon yun. Wala ho sa kulay. Mas mataas po kasi sa liturhiya ng simbahan, mas mataas po ang araw ng linggo. Kaya ang tawag natin dito is anticipated. Panglinggo na po ito. Iba po yung oras natin. Sa mga Hudyo, Saturday is considered as Sunday. Paglubog ng araw, papalubog na po yung araw, ito po ay kinabukasan na. Kaya ho yung misa natin, considered na panglinggo. Maswerte po kayo. Mabiyaya po, mas mataas po ang araw ng linggo. At ngayon po ay araw ng linggo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Medyo dama ko pa yung pangungulila ninyo kay Daddy Francisco. Tama ba? Francisco Jr. Yung halos 4 na pong araw lang siya namatay. No? Sorry, hindi ako nakapunta doon. Malayo Padala-dala ng pare. Dama ko yung kalungkutan nyo sa mga sandaling ito. No? Sa lagi kong sinasabi sa mga homily ko, mahirap po yung walang magulang. Totoo po yan. Ako po bilang pare, wala na po akong magulang. Mahirap. Kayo kung buhay pa mga magulang ninyo, kayong mga kabataan na naririto, maswerte kayo. Mahalin niyo mga magulang ninyo. Bakit po? Kasi ang mga magulang po natin, mga mamit dati natin, boses ng Diyos. Ang mga magulang po natin, mukha ng Diyos. Remember, ang Diyos natin, hindi natin nakikita, pero natatanggap natin sa banal na komunyon. Ang Diyos natin, hindi natin nadidinig, pero nadidinig natin siya kapag pinapahayag sa mabuting balita. Kung gusto nating makita at madinig yung Diyos natin, tingnan ninyo yung mga mukha ng mga magulang natin. Mukha ng Diyos yan. Tingnan nyo po di ba? Mukha ng Diyos yan. Alam nyo, ako bilang pare nung bagong ordina ko, 2013, sabi nung mga kapitbahay namin, mga kamag-anak namin, Nano, umuwi ako sa amin Nano, Yeye. Nano, Marciano, tatay ko. Yeye, Nenita.
malayo sa probinsya. Nano, yeye, yan ba yung anak mo? Bagong pare. Ay, opo. 2013 yun, natanim sa utak ko yun. Umuwi ako sa amin. Meron kaming talipapa, munting talipapa. Napakaswerte niya naman mag-asawa. May anak kayong pogi. Sabi, may anak kayong pare. Sabi gano'n. Ay, oo. Pinagpe-pray namin niya na kami ay magkaroon ng anak na pogi. Pare. Natawa si ate. Pare. No? Naswerte kayo kasi mahaba buhay niyo mag-asawa. Sabi gano'n. 2017, 13 yun ha. After 4 years, 2017, biglang namatay yung tatay ko. Nalungkot ako. Biglaan. Nag-iisa na lang ang nanay ko, walang kasama sa pagtitinda, walang tumatao sa bahay. Nautusan sa palengke si tatay. Malungkot. Tapos, after 2 years, yung nanay ko naman, bigla rin namatay. At nanay ko, 64. Bata. Bata pa rin po ako. Wala pa buhok. Ang nanay ko, kasi senior lang, 62. 2019, bigla rin namatay. Nung hobby nung visa, ako pinag-sermon, naiyak ako. Hindi ko pala ako totoo na ko may anak ang pari o santo papa o obispo. Exempted ka mahaba buhay ng magulang ko. Hindi ko ako makalimutan yung sinabi ng mga chismosa kong kapitbahay. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng mga kamag-anak namin, mga usisero at usisera, na maswerte pala kami sapagkat may anak silang gwapo. No? May anak silang pari. Ano? Nalungkot po ako, napakahirap po. Kasi bilang pare, wala ako napagsasabihan ng problema ko. Wala ako napagsasabihan ng tagumpay na nakakamit ko. Lagi ko sinasabi, buhay pa magulang mo, mahalin mo magulang mo. Amen? Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang, ahaba buhay. Amen? Ito ang batas ng buhay. Tandaan ninyo, mga kabataan na namin ito, mga magaganda kayo. Proud kayo dapat dito. Kung ano daw yung ito batas, kung ano yung itinanim, siya mo, totoo yan. Ang mga magulang ninyo, sila Tatay Francisco, di ba? Francisco, tatay, mga anak kayo ni Tatay Francisco, pamangkin. Nasa inyong mga anak ni Tatay Francisco, di ba? Noong araw, ni si Mami nung nabubuhay, di ba? Ayaw na ayaw kayong nadadapuan ng langaw. Meron kayong kinakabit sa inyo nung araw na yung nilalagay sa ulam. Ano ba? Ulambo, di ba? Lalagay sa ulam. Yung ginaganon, ganun ang pagmamahal ng magulang. May maibigay lang sa inyo lahat ginagawa. Nung nagkasakit sila, inalagaan ninyo. Di ba? Ganon din naman ang gagawin sa inyo ng mga anak ninyo. Pag kayo tumanda, aalagaan din kayo ng inyong mga anak. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Totoo po iyon. Hindi tayo bibiyayaan ni Lord kayong mga anak na naririto mga kabataan. Hindi kayo bibiyayaan ng Diyos kung hindi ninyo mamahalin ang inyong mga magulang. May kasabihan daw tayo. Ang hindi daw marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck, mali po kayo, ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya nga inaalaala natin si Francisco sa mga sandaling ito. Ito po'y selebrasyon ng kanyang naging buhay nung kasakasama pa natin siya. 40 araw pa lang ang nakalilipas. Malungkot tayo. Father, napakabait ng tatay namin na yan. Father, napakabait po ng lolo namin na yan. Nami-miss namin siya, Father. Father, malayo na siya. Hindi ho totoo malayo si Francisco. Kahit nasa Parañaque siya ngayon, nandito tayo sa, ano lugar ba ito? Mandaluyong. Nasa Mandaluyong. Ilang meters away lang. Di ba? Malapit tayo sa Kanya. Amen? Bakit malapit? Sabi ni St. Paul,
Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit pa ang kamatayan. Hindi tayo kayang paghiwalay. Sabi ni St. Paul yun, nung burol, yun ang pagbasa sa second reading. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit ang kamatayan. Bakit? Kasi inaalaala natin si Tatay Francisco sa mga sandaling ito. Paano pag-alala ang ginagawa natin? Pinagpe-pray po natin sila sa mga sandaling ito. Si Mami, si Daddy. Pinagdadasal po natin. At yun po ang pinaka-the best na maibibigay natin sa kanila. Ang sila ay ipagdasal. Hindi ho totoo yung sinasabi ng ibang sekta. Sabi nila, kapag ka daw ang tao ay patay na, dedo na daw. No! There is life after death. May buhay pagkatapos ng kamatayan. At ito ay pinatunayan ng ating Panginoon. Ayan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muli. Katulad din ni Kristo, tayo rin po'y mamamatay, tayo rin po'y muli. Alam niyo kung ano nararamdaman nila Mami Azucena ngayon at sa kanila Francisco ngayon? Alam niyo kung ano nararamdaman nila? Kinikilig sila sa oras na ito. Bakit kinikilig? Kinikilig kasi nararamdaman nila yung pagmamahal ninyo sa Kanya. Why? Because prayer is expression of love for them. Na ang panalangin ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa kanila. Marami pa na nagmamahal sa akin. Yung mga pamangkin ko, yung mga apo ko, yung mga anak ko. Dami nagmamahal sa akin. Bawat isa sa atin, nararamdaman nila yung ating pagmamahal sa Kanya. Because prayer is expression of love. Kaya nga siguro, kung itong si Daddy Francisco, makikita lang natin, alam ko po, si Daddy nandiyan ngayon. Maaaring nakaupo dito, nakaupo roon, niyayakap kayo kasi 40 days na. Diba? Maaaring nakatunghay, nagsasalita. Ano ang kanyang sasabihin? 3 words. 3 lang sasabihin niya. Una, sasabihin niya, thank you. Salamat sa inyo, mga anak ko. Kasi naalala ko, ginawa niyo ang lahat para sa akin. Hindi ninyo ako pinabayaan hanggang sa dulo ng aking hininga sa pagpikit ko. Kitang-kita ko kung papaano niyo ko inalagaan. Niyakap, inilaban. Hindi ko yun makakalimutan. Salamat kasi nung nakaburol ako, inaalaala niyo yung magagandang buhay natin nung magkakasama pa tayo. Salamat kasi binigyan niyo ako ng magandang burol. Salamat kasi inaalaala niyo pa rin ngayon. Hanggang ngayon, yung mga magagandang alaala natin. Tsaka yun, magpapasalamat. Salamat kasi nagdadasal kayo para sa akin. Yun ang pinaka-the best, ang prayer. Pangalawa, sasabihin ni Daddy Francisco, sorry. Mga anak, alam ko may mga pagkakataon na hindi tayo nagkakaunawaan, may tampuhan, hindi man tayo naging perfecto. Pero alam ko, dahil tayo'y nagkakaintindihan, nagmamahalan, mahal niyo ang isa't isa. Mahal niyo ako. Patawarin ninyo ako kung ano man yung naging pagkukulang ko sa inyo o pagkakasala. Kung meron man akong nagawang kasalanan, naririto ngayon, patawarin niyo na lang ako. Sana sa pag-alis ko, kayo na lang ang nandyan, matuto kayong magpatawaran sa isa't isa sapagkat ang aral ni Jesus ay pagpapatawad. Amen? Amen. Pangatlo, sasabihin ni Daddy Francisco, mahal na mahal ko kayo. Baon-baon ko yung pagmamahal na ipinakita at ipinaramdam nyo sa akin nung ako'y nabubuhay pagkasakasama ninyo. Yung ginawa ninyong pag-aalaga sa akin, hindi ko yun makakalimutan. Kahit magkakalayo kayo,
dumadalo kayo para sa akin, niyayakap niyo ako, nawawala yung pain dahil sa pagyakap at paghimas niyo sa akin, hindi ko yun makakalimutan. Kaya pag ako'y napunta ng langit, nagkita kami ng mami ninyo, kukwento ko kayo sa kanya. Sasabihin ko sa mami niyo, asawa ko, maligayang pakikita sa iyo. Masaya na ako kasi magkasama na tayo magpupuri sa Panginoon. Napakaswerte natin nilalang kasi nagkaroon tayo ng mga anak at apo. Lumaki silang mayroong takot sa Diyos, pagkakilala sa Diyos. Marami tayong naging kaibigan, marami nagmamahal sa atin. Kukwento ko kayo sa mga kamag-anak natin Yumao pag nagkita-kita kami. At magpapasalamat din ako kay Lord kasi naging mabiyaya ang naging buhay ko sa lupang ibabaw. Amen? Mga kapatid, magpasalamat na po tayo sa Panginoon for giving us Daddy Francisco. 84? Oh, 84. Meron daw kasabihan, pag inabot ka daw ng 60 years old sa ngayon, pa-thank you na kayo kay Lord. Amen? Sino ba mga 60 rito? Okay. Okay. Mamaya kukolektahin yung pang-senior, ibibigay dito. Sabi ni Father Jerry Orbus, eto daw ang sikreto para humaba ang buhay natin. Una, pagtaan nyo ito. Una, 2 minutes na lang. Eat half. Half lang. Kain lang ng half. Half rice, half chicken, half lechon, half lang, kain lang. Ako po, hindi na po ako kumakain ng kanin. Siguro, ang kain ko po 2 kutsara lang. Pero nagte-take out po ako, mami. Totoo yun. Half lang. Karamihan. Kapag ka ikaw kumain ka ng maraming pagkain, ano nangyayari sa iyo pag sumobra ka sa itlog ng pugo? Di ba? Itlog ng pugo, pag kumain ka ng kumain. Mga bata, mahilig sa itlog ng pugo. Mataas agad ang kolesterol. Isang itlog ng pugo, sabi ng doktor, para ka nang kumain ng 8 itlog ng manok. Yun daw. Half lang, isang itlog ng pugo. Huwag naman isang damukan, 2 po. Madadali ka dyan. So, eat half. Lechon, pagka sumobra ka sa lechon, tataas ang, mo niya, dugo mo na agad. Oh, half lang. Diba? So, una, eat half. Pangalawa, smile. Smile. Kahit may sino rito walang problema, taas ang kamay. Sino may mga problema rito? Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Amen? Bigrasa ng Diyos yan. Amen? Biyaya ng Diyos yan. Tawa lang. Smile lang. Meron akong kakilala. Laging nakangiti. Alam nyo, ngayon nasa rehab na po. Nakangiti ka. So, smile. Tawanan lang ang problema. Yes. Marami kang pinagdadaanan sa buhay. Okay lang yan. Yakang-yaka yan. Pangatlo, gusto natin, mababuhay natin, bukod sa eat half, smile. Pangatlo, alam niyo kung ano? Walk. Yung sabi ng mga doktor ko, Father, para lumit sa tiyan mo, walk ka. Mabuti yan. Walk lang. Huwag ka tatakbo. Kasi pag tumakbo ka, bibilis yung palpitation ng heart mo. Alain niyo yung kapatid ng lola ko. Sabi ko, magandang mag-walk. Nag-start siya mag-walk at the age of 60 years old. Until now, hindi na namin makita. Nagka-Alzheimer na pala. Amen? So, yun daw ang sikreto para humaba ang buhay natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. 60. Okay na yan. Thank you, Lord. Si Daddy, 84. Mabiyaya. Pahaba buhay niyo, maganda mga Disney. Mababait kayo. At alam ko kayong mga apo, higit pa sa lolo ninyo, ang magiging buhay ninyo kasi
Maganda yung itinilig sa inyo. Amen? Pagka kayo ay nagkaanak, meron din, palakihin ninyo makadiyos. Turuin yung gumagalang sa magulang. Yan ang sikreto. Bukod doon sa pagkain ng gulay, papahaba ng buhay, mahalin natin, respeto natin ang ating mga magulang. Amen? Pwede ba bilang parangal? Nagpaparangal po tayo sa kanila at tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Huwag kayong malumbay na 40 days aakit na sa langit. Wala na sa rito. Hanggang tayo'y nagsisimba at nag-aalay ng prayer para sa Kanya, mananatili siyang buhay sa puso ng bawat isa. Amen? Pwede ba? Bilang parangal at pasasalamat, palakpakan po natin sila sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Sina Mami Susena at si Daddy Francisco Jr. Ganon din, pasulat ko. Teacher, pasulat ko dito para sa Eucharistic prayer. Tumayo po tayong lahat.